So sa balita, yung driver na yon ng photon van na nirenta, medyo may pagkasosyal Inglesero siya, di ba? And then, mag-isa lang niyang dineliver yung mga yon. Maybe tinulungan daw siya ng mga nagrenta ng kanyang photon van. 6,000 pesos ang renta Tinulungan siyang buhatin, ilagay doon sa kanyang van yung 2 tonelada. Diyos ko po, tiningnan ko nga pala mga ate at kuya, no, yung capacity ng photon van. At sabi naman ni Kuya Jay, 1 ton yung sasakyan. Sabi ko nga, para palang langgam yan. 1 ton, pati si Miss, ano dito, si Miss Crisette, nagre-reklamo. Si Miss Crisette. May mga pahaging si Miss Crisette din Dali lang po hanapin. Maka-copyright kasi ako pag pinlay ko yung video Dali lang po. Ano ba yan? Oh, sandali lang po ha. Bakit tinuturuan ni Kuting na magsalita? Maybe we can, Diyos ko po, grabe talaga ang usapin na ito. Maybe we can listen to Kuting, no? Parang maluloka talaga kayo. Pag-usapan muna natin yung driver bago yung coaching. Para si Kuting kasi kino-coach niya yung ano, yung nakahuling sundalo. Oh. Napaka-protective daw ni Kuting. Protective or kino-coach niya yung ano, yung nakahuli. So, kinarga daw sa kanyang van yung 2 toneladang mga lunchbox na parang transparent, medyo translucent, kita mo rin yung loob. So parang asukal, parang asin, mukhang gatas yung laman. Tapos naka-scotch tape lang yung mga, 'di ba, yung mga produkto, mga tat kuya na kontrabando. Oh. 2 tonelada, ang bigat nun mga tat kuya, mas mabigat pa sa sasakyan. Photon van, tiningnan ko nga po, yung capacity niya, 19 seaters lang. 19 seaters. Tapos ang isang tao, ang average na bigat ng isang tao kasi mga tat kuya, ang bigat ng isang tao, yung average nasa 60 kilograms lang, di ba? Okay. Yung photon, meron din photon ng mga 2 tonelada ang bigat. Pero mga 1 ton nga raw yan. Pero yung capacity niya, 16 seaters lang. Okay? Mag-multiply nga tayo. Or 16 to 19, sabihin na natin 20 katao ang pwedeng isakay sa isang photon van. Palabisan na natin. So, ang tao kasi po, ang average na bigat ng tao ay 60 kilograms. Right? Multiply natin sa 20 na. 1 tonelada rin pala ang capacity ng isang photon. Ganon din kabigat yung sasakyan, ganon din yung capacity. Pero 2 tonelada, pumayag ka, 6,000 ang renta sa'yo, hindi kaya ma-flat yung gulong mo? Katakataka, di ba? 16-seater nga lang daw yung iba. 16-seater. Yung iba 19-seater, kaya kasabi ko nga, gawin na nating 20. Gawin kaya nating 16-seaters na lang, ha? Wala pang 1 tonelada ang ang pwedeng sumakay na tao sa isang photon van. Right? Kung 60 ang average. Ngayon, si Miss Crisette nagrereklamo, nagrenta daw siya ng sasakyan, ikakarga yung kanyang siguro higaan. 300 kilograms yata yung bigat nung kanyang kama. Hindi daw tinanggap nung van dahil nga baka masira daw yung van niya. Tinanggihan daw siya nung driver sa 300 kilograms niyang kama na itatransport. Pero itong driver na Englishero, 2 tonelada ang isinakay, walang karekla-reklamo. Mabuti ni nag-flat yung gulong niya. Right? Okay. So, tinakpan ng media yung mukha ng lalaki sa balita, pero mukhang nabuking ni Sas kung sino. Ang pangalan daw ay Ahalon Michael Zarate, yung driver. Nasa balita to kaya ang hirap lang. Well, ipiplay natin mamaya yung video ng lalaki ha. Sandali lang. Paano raw na ang isang dating US Army, Pinoy naman yung driver, medyo may accent nga na naging CrossFit trader, become the driver of a van containing 13 billion worth of Piabu.
Paano daw nangyari? Ay baka kanya yung sasakyang Photon, Miss Sas, tapos negosyo niya na yan. Parang Grab driver, di ba? Pinagkakakitaan ng sasakyan imbes na nakatenga lang sa paradahan. Pero bago daw yung insidente sa Batangas or bago kahapon, or ano, oo, days bago yung nangyari kahapon na pagkakahuli kay Michael, Ahalon Michael Zarate ang pangalan. Zarate, apelyedong Batanggenyo, mga tatkuya. Yung alleged driver nag-deactivate daw ng FB. Bakit siya nagbura ng Facebook bago yung pagkakahuli sa kanya? Proactive yarn. Binura niya yung FB niya, hindi na siya mahanap bago yung nangyaring pagkakahuli. Bakit? Anong pinagtataguan niya? Nahanap ni Sas ang Instagram nung Ahalon. Oh. US Army, health fitness liaison, certified fitness instructor, so nagbubuhat si Kya. Oh, naging CrossFit trainer na nga raw yung Ahalon, nakalkal ni Sas. Oh. Tapos sabi pa daw ni Hello Kitty, yung nahuli daw na Shabu ay very high quality. Bakit? Paano niya nalaman? Familiar siya. Familiar si Hello Kitty sa tsura ng tiyabong? At bakit nandun siya kaagad, mga tatkuya? Iniwanan niya ang palasyo, di ba? Para lang maging star sa pictorials. Sabi ni Kuting, according to Sas, play nga natin yung video, mga tatkuya. Parang kino-coach talaga ni Hello Kitty yung yung driver. Okay pa ba signal natin, mga tatkuya? Sabi ni Kuya Rolando, stage daw yung bypass. Wala talagang masyado. Ang dami pala kung hindi man wala. Ang daing nagdududa sa kaetyosan na ito. BBM said the Shabs is very high quality, maligat, and very high potency, puro. Paano po nalaman na high potency? Sinong nag-try, sir? Paano? Ang sabi daw ni Hello Kitty ay maligat daw yung maligat at puro. So, yummy. Lakas tama. Galing sa kay Kuting. Kita niya sa itsura kung maligat, puro at maganda, high grade. May knowledge. Sana all. Taga-Pideya ba si Hello Kitty? Marami siyang alam patungkol sa mga kaligatan. Sa kapuruhan. Sa quality. Diba? Nasaan yung video, Sas? Ayan, driver. Sandali lang po, ha? Pakipaliwanag now. Oy, salamat, ate Rika. Buti pa sa ate Rika, love ako. Yung iba dyan, yung dati daw US Army, naging trainer sa fitness instructor, di ba? Baka yun ang ibig sabihin ng CrossFit trainer. Naging BPO baka kilala ko ito, ha? Any Monument. Nagtrabaho ko sa BPO, mga tatkuya. Yung apelyedo nung Ahalon, apelyedong Batanggenyo pa naman. Kilala ko pa yan, ha? YouTube creator din, Diyos ko, YouTuber din, vlogger! Tapos, van driver na ngayon. My God, mga tatkuya, hindi ako papayag. Ikaw, US Army, so malamang malaki ang iyong sweldo, no? Naging trainer ka sa gym. No? Matsu. Tapos naging BPO executive ka, hindi ka yung frontliner lang ng BPO, ha? Yung call center lang. Yung CSR, kasi ako, frontliner lang ako eh. CSR, ang sweldo ko noon, pumapatak ng less than 20K. So kami nasa frontline, kami yung sumasagot ng tawag. So yung mga BPO executives, baka ang sweldo niya 100,000 na higit. Naging YouTuber pa. Vlogger si Kya. Yung driver. Tapos ngayon, van driver na lang. Ay well, baka kayo yung sasakyan tapos nirerenta na lang. 6K tapos aanga-anga ka. Teka, US Army ka, wala kang knowledge kung ano, wala kang due diligence na alamin kung ano yung ikinarga sa sasakyan mo. Nag-i-English siya nung ini-interview no? May accent si Kya. Marami nagdududa talaga. Nakahuli ng toneladang yellow isda, sabi ng isa din. This is from Sarah All, mga tatkuya, tandali
nakahuli ng toneladang yellow ang isda na ang halaga ay bilyones daw para sa kaalaman ng lahat. Kaya lang, wala na itong halaga dahil matagal na ito sa imbakan. Nangangamoy na at di na katulad ng Class A pulburon. Mabantot. Ay, naninilaw-dilaw nga, sabi daw ng puti ng si Miss Marlica, madilaw na, hindi nakabenta-benta. So ano yun? Keme-keme na huli para pogi points kay Kuting. Kaduda-duda, di ba? O, i-play nga natin yung video, mga adat ko. I-play nga natin yung video. Pakinggan natin, ha. Hold on. Diyos ko po. Play natin. Container. Hindi naman Ay, makaka-copyright Akems. Makaka-copyright Akems. Okay, sandali. Cannot talk about it. Bakit ikaw, Kuting, kino-coach mo, Kuting? Bakit? Bida-bida ka ba o ano ba yan? Na-briefing na ba si Kya? Pakinggan nga po natin mga atat kuya yung naka warn you, he cannot talk about operational details. It's me, Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. ano po nangyari sa Good morning po. Pakilala ka. Alam mo sa training sa military at saka sa police walang training para makakaharap sa press. Kahit kumarap sa bala kaya namin pero kumarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Yun lamang po at maraming salamat po. Alice, sabi mo na-intercept ninyo sa roadblock. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan na Alatagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po nung nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganitong kalaking halaga po ng shabu po. Ayos. Congratulations ulit. Ay, baka makopyright ako. Kung sino man yung may-ari ng video. Bakit niya tinuturuan? Sabi ni Chrisette dito, Matat Kuya, I respect Kuting. Yung ibang president, nag-aantay i-present sa kanila yung police officer. Si Kuting, parang siya yung mentor nung, di ba sabi ko, para siyang coach. Parang siya yung mentor nung police, sa tabi pa siya na parang siya yung senior officer. What a guy. Sarcasm much? Bakit parang kino-coach niya yung ano? Parang mas may knowledge pa siya. Ano ba yun? Sandali ha, yung mga comments kasi gusto kong silipin eh. Hold on. Ano ba ito? Ang hirap. Teka. Comment ng taong bayan. Tingnan natin. Asan ang comment ng taong bayan? Ay, sumigaw. Sabi ni Hello Kitty sa pulis, magpakilala ka. Inuutosan ni Kuting.
Very protective daw sa pulis. Tinuruan pa ng sasabihin. Oh. Yung inunahan na wag daw masyadong magsalita kasi may right? Wag ka muna masyadong magsalita kami may investigasyon. Bakit mo pinipigil, Hello Kitty? Merong mabubuking? Hindi naman siguro si Sayarot ang involved siya. Para bang feeling ko, aside from, I don't know, maybe that guy, yung kino-coach ni Kuting ay nabigyan na ng script or 'di ba na briefing na ito lang ang sasabihin mo, ganito lang, ito lang. Tuloy aanga-anga na yung pulis. Parang hindi na niya alam kung ano. Teka, pwede ko namang sabihin lahat. Ano nga daw ang bawal? Ano nga? My God, totoo ba talaga? Oh, na briefing, hindi makapagsalita, kinakabahan, baka magkamali. Nabigyan pa naman ng award yung lalaking iyon. Binubulungan pa, subukan mo magkamali ng ibibigkas katabi mo presidente. Nakakaloka! O obvious daw, sana pinagbasa na lang ng script. Di na nga yung lalaki kanina di na makaimik ng maayos kasi nga parang limitado lang ang pwedeng sabihin. Ba't ka nakikialam, Kuting? Kung ano ang sasabihin niya, ikapapahamak niya. Alam naman ng pulis ang trabaho. Tapos yan ng 4-year course, Kuting. Si Kanjer pala. Bakit parang mamaru ka dyan? Tuloy parang hindi na alam ng pulis ang sasabihin. Bawal tutor, President. Di masyado halata. Takot na ang list po. Ikaw pa nag-tutor, si Kanjer lang ang tinungtungan mo. Alam nila ang ginagawa nila, trabaho nila yan. Bakit niya minamanduhan? Kakaloka. Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.